Ang sabi po mga kababayan ng ng balita na ating napanood sa television na nagkaroon po ng fellowship ang mga congressman sa palasyo. Nako po mga kababayan, ito po yung dapat nating abangan dahil nga po mga kababayan ay hindi po pwedeng nagkainan lang doon sila at nagkwentuhan. Siyempre, sinasabi nga ng ibang mga congressman, wala naman pong silang pinag-usapan. Pero sa totoo, hindi po natin alam. At yung po mga kababayan nating abangan. Pero bago po tayo magpatuloy, ako nga pala si Kabayan Sam TV. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, paki-like po ang video at paki-subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At ito na nga po mga kababayan, ito yung pag-uusapan natin ngayon tungkol nga po dito sa impeachment ng ating VP o Vice President na si Sara Duterte. Ngayon po mga kababayan, pag-iisa-isahin natin dito. Alam niyo po mga kababayan, bumuo po ang House of Representatives ng isang Quadcom Committee, ito yung Good Government, na mag-iimbestiga tungkol nga po sa confidential fund ni VP Sara. Ngayon po mga kababayan, kung ating pong uunawain ay talagang inasikaso nila ito, nag-imbestiga sila. Ibig sabihin mga kababayan, nag-effort sila dito na mayroon po itong kakalabasan at mayroon magiging magandang resulta. At hindi sila dito mag-i-effort o gagawa ng oras, panahon, maglalaan ng panahon pag-imbestiga, kakalap ng mga ebidensya para lamang ito po ay mawala ng saysay sa bandang huli. Di ba mga kababayan? Ito po yung dapat nating unawain dahil nga po di ba alam natin na nagkaroon po ng chat message, ito message ng ating mahal na Pangulo na sabi ay wag nang ituloy ang ito yung opinion ng ating mahal na Pangulo na wag na pong ituloy ang impeachment dahil nga po ay abala lamang ito sa oras dahil mayroon tayong mga kinakaharap na problema. Di ba mga kababayan? Kaya dito mga kababayan, kung ating unawain ng maigi, ay talagang mahirap itong gawin ng mga congressman dahil nga po ay hindi po pwedeng na wala itong maging resulta. Diba? So, sa kanilang pag-iimbestiga ay talagang nakita nila ang mga ebidensya na ground to offense o impeachment offense na talagang kailangan na talaga si BP na ma-impeach dahil nga po ay napatunayan dito sa mga ebidensya yung mga paglabag niya. Una dito, yung hindi siya sumisipot sa hearing. Pangalawa, yung tinatawag na mga resibo na may pirma pero walang mga pangalan. At pangatlo, yung kay Mary Grace Piatos. Di ba? At saka dito, kasama rin dito yung pagbabanta niya sa ating mahal na Pangulo. Kaya uunawain natin talagang kailangan ito si VP Sara na ma-impeach dahil nga po ay hindi po pwede na talagang abusuhin niya ang kanyang kapangyarihan at talagang inaapak-apakan ang batas ng ating gobyerno. Di ba? Kasi kung walang action dito, walang mangyayari. Di ba? Sinasabi nga, di ba, nagkaroon po ng palabas. Ito nga, sabihin natin palabas ito ng ating mahal na Pangulo na magkaroon siya ng message doon sa kung mga congressman, kung sino man yung sinabihan niya, para ipalabas at maging kampante ang ating mga kalaban ng gobyerno, ito yung mga DDS, na hindi naman itutuloy ang kaso, wala na, hindi na, lusot na ang BP Sara dahil nga po ay umatras na at talagang pipigilan ito ni BBM dahil sabi nga niya ay huwag ituloy ang impeachment. Bagamat ito po ay talagang kitang-kita na sa ground ng mga investigasyon talagang impeachment offense talaga siya siguro. So ngayon guys, ito paghihimay-himayin natin dito. Now, nung pinigilan ito ni BBM na impeachment, hindi pa rin napigilan, di ba? Nagkaroon pa rin ng paghahabla o pagpapile ng impeachment laban kay BP Sara. Saan sila kumuha ng ground? Saan sila nagbase kung ano ba ang mga paglabag ni BP Sara? Doon sila nagbase sa investigasyon ng Quad Committee. Di ba? Malinaw po. Doon sila nagbase. Ano ba ang mga paglabag ni BP Sara? Ano ba yung mga ebidensya na nakita ng mga Quadcom Committee ay yung mga resibo, yung galing sa kuwa na talagang nakakapagtaka at hindi niya masagot. Yung mga ebidensya doon. Malinaw po mga babayan, yung kay Mary Grace Piatos. Kaya
ito po mga kabayan, hindi pa rin napigilan ni BBM, talagang itinuloy pa rin ang impeachment ng ilang mga 50 individual maliban doon sa unang hinarap nila Leila de Lima na impeachment na inihain. Mayroon pang 50 individual na sinuportahan ito ng Makabayang Bloc. In-endorse ito ng Makabayang Bloc. Saan din sila kumuha ng ground? Doon pa rin sila nagbase sa investigasyon sa Quadcom Committee. Ang Quadcom Committee, mga kabayan, ay itong binuo na to ay meron din tinatawag na Committee on Justice. Ngayon, itong Quadcom Committee, ang ilan sa kanila ay member din ng Committee on Justice. So ngayon, kapag dumating ito, makita nila ang inihain na impeachment laban kay BP Sara at sinabi nila na itong impeachment nila na inihain ay walang basihan, walang ground to. Kaya ibig sabihin mga naglulukuhan lang dito, di ba? Naglukuhan lang kasi hindi nila tatanggapin, ibabasura kasi wala daw itong basihan. Pero itong mga naghain ay nagbase sila doon sa investigasyon ng Quadcom Committee. Na ang mga ilan din doon sa Quadcom Committee na member ay member din ng Committee on Justice. Kaya malinaw dito mga kabayan na hindi po pwede na hindi nila tanggapin dahil alam nila kasi doon pa lang sinabi ng Quadcom Committee Chairman na impeachment offense talaga itong si BP Sara. Kaya sinabi nila ka-impeach talaga si BP Sara sa kanyang ipinapakita. Ano yung mga, ulitin ko, ano yung mga offense ni BP Sara? Yung piatos, yung mga hindi pagdalo sa hearing, yung mga resibo na pirma lang pero walang mga pangalan, at yung pagbabanta niya sa ating mahal na Pangulo at kay First Lady Lisa Marcos at House Speaker. Ngayon, iyon ang ground nila na inihain nila doon sa mababang kapulungan. Ngayon, ang humawak nito, ang tatanggap nito, ang didinig dito ay ang Committee on Justice. Ang ilan doon sa Committee on Justice ay member din ng Quadcom Committee. Kaya hindi po pwede na hindi nila tanggapin ito at hindi po pwede na ibasura dito dahil sila na mismo nagsabi na impeachment offense ito si BP Sara. O di ba? Malinaw po mga kababayan. Kaya kung ibabasura nila ito, ibig sabihin naglulukuhan lamang itong mga Quadcom Committee. Bakit pa sila bumuo? Bakit pa sila nag-aksaya ng oras na dapat ay ipinagtuunan na lang nilang pansin ang mga ibang bagay, yung mga hinaharap natin ng mga problema ngayon, di ba? Tapos ngayon, sasabihin ni BBM na wag ituloy ang impeachment laban kay BP Sara. O di ba? O ngayon, anong balita? Sabi ng ibang congressman, sabi ng mga kasali ng Quadcom Committee, hindi pa daw nila nalalaman o hindi pa sa kanila nakakarating yung pagpigil ng ating mahal Pangulo nung impeachment. Kaya malinaw po mga kabayan na hindi pala nila alam. Ngayon, ibig sabihin, ito palang na sinabi ni BBM na chat o message sa mga congressman ay parang pakulo lamang ito. Ito yung tinatawag na Plan A na para mapaniwala ang mga kalaban ng gobyerno maging kampante. Yun ay Plan A nila para mapaniwala at nagdeklara sila o nagkaisa ang mga Iglesia ni Cristo para sumuporta sa panawagan ng ating mahal na Pangulo na opinion niya na ihinto ang impeachment. Pero ang totoo, mayroon siyang napaplano na plano doon mga kababayan. O dito natin mga kababayan, sabihin natin, pag-usapan natin na maigi. Ngayon, nabalitaan natin na nagkaroon ng fellowship ang mga congressman sa palasyo. Ngayon, anong gagawin nila doon? Alam ka naman na magkainan lamang sila, magkwentuhan. Siyempre, yung mga member ng Quadcom Committee ay magtatanong, ano ba Pangulo, ano ba ang gagawin natin dito? Itutuloy ba natin ito o kailangan natin itong pag-usapan? O di ba? Ngayon, anong sasabihin ng Pangulo? Kaya, siyempre, ang sasabihin ng Pangulo, mahihingi sila ng basbas at babasbasan sila ng ating Pangulo para ito ay ituloy ang kaso. Kasi hindi po pwedeng ganun-ganun na lang. Pangulo, hindi pwedeng konsentihin na lang yun, di ba? Pag-uusapan talaga natin ngayon. Kaya ngayon, ito. Ngayon, pagdating sa House of Representatives, majority doon yung mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Majority. Ngayon, kapag binasbasan ng ating mahal na Pangulo ang mga maglilitis dito, ibig sabihin, sigurado makakalusot ito sa House of Representatives o mababang kapulungan. At makakakit ito doon sa
Senado. Ngayon, di ba sinabi ko nga, yung mga member ng Quadcom Committee ay ang iilan doon ay member din ng Committee on Justice. Ngayon, ang Committee on Justice, sila po ang hahawak, tatanggap ng impeachment na inihain laban kay BP Sara. Ngayon, alam ka naman ibasura nila ito, di ba? Kasi sila na mismo nagsabi na talagang kailangan na-impeach itong si Sara dahil marami pong paglabag. Ngayon, humingi sila ng basbas sa ating Pangulo, di ba? Noong nagkaroon sila ng fellowship sa palasyo. At sigurado mga kababayan, makakalusot ito sa mababang kapulungan at iaakit ito. Yan ang bubulaga ngayon mga kababayan sa mga anti-Marcos ngayon. Yun yung plan B ng ating mahal na Pangulo. Sana walang plan B. Totoo nga yung sinasabi ng Pangulo na wag lang ituloy, pero alam ko hindi mapipigilan ito dahil nag-effort ang mga congressman para mag-imbestiga pero walang kakahantungan. Hindi rin pala matutuloy ito. Nagsayang lang sila ng panahon, pera para dito ginasto sa hearing ng hearing pero sa huli ay walang mapapala. Siyempre, itutuloy ito. Ngayon, pag akyat sa Senado mga kabayan, sino ba doon ang kailangan din nila makakuha ng 2/3 vote sa Senado para litisin itong si BP Sara. Ngayon, alam naman natin, di ba, na kapag binasbasan ng Pangulo ang impeachment laban kay BP Sara, sigurado ito na makakalusot sa Kamara at makakalusot din ito sa Senado. O maraming kaalyado ang ating mahal na Pangulo sa Senator o sa Senado. Kaya, ito ang ating aabangan mga kababayan. Tingnan natin, example lang natin yung si Renato Corona. Di ba? Binasbasan yun ng mahal na Pangulong Aquino. Binasbasan kaya nakalusot sa mababang kapulungan at nakaakyat ito sa Senado. Ngayon, majority rin ang kaalyado ni Pinoy doon sa Senado kaya nahatulan ng nakundik ito si Renato Corona. Ngayon, ganun din ang mangyayari dito kay BP Sara. Kayang-kaya ni BBM na alisin o ikundik ang isang tao kung gugustuhin niya, di ba? Kasi marami siyang kaalyado sa House of Representatives. Pagdating dito sa Senado, majority pa rin sila. Kaya pwede si BP Sara makundik dito. Kaya yun mga kababayan, ang ikabubulaga ng mga anti-Marcos ngayon. Yung plan B na sinasabi nga ng ilan na mayroon talaga itong plan B. Dahil kapag binasbasan ng ating mahal na Pangulo, ang gagawin para sa impeachment, siguradong makukundik itong si BP Sara. O alam natin, di ba? Kapag ka nakumbik, wala na. Naku mga kababayan. Ito yung mahirap na kinakampante ngayon ng mga DDS. Akala nila ganun-ganun na lang. Yan ang dapat nating abangan mga kababayan. Hindi po pwedeng mabaliwala ang pinaghirapan ng ating Quadcom Committee sa pag-imbestiga na kahit pinaratangan sila na pinupolitika ang ating BP Sara, tuloy-tuloy ang kanilang imbestiga para tingnan kung nasaan napunta yung kaban ng bayan, kung paano ginamit ni BP Sara ang kanyang confidential fund. Di ba? Ngayon, ito, dahil naghain ng impeachment, siyempre, sigurado na mayroon itong basbas kasi hindi po pwede na ang mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo hindi magkukonsulta sa mahal na Pangulo. Siyempre, sasabihin nila, ano gagawin natin na Mr. President dito? Siyempre, pagka basbasan ito ng ating mahal na Pangulo, sigurado na makukundik itong si BP Sara. So yun guys, abangan natin yung mga mangyayari sa susunod. Kaya, ang plan A ni BBM ay ipamukha sa mga tao o sa mga anti-Marcos na hindi na itutuloy. Pero alam ko mga kababayan, mayroon itong lihim. Mayroon itong plan B para mapatalsik itong si BP Sara sa pwesto. So hanggang dito lang mga kababayan, sinasabi ko nga, kapag binasbasan ng ating mahal na Pangulo, ang gagawin sa impeachment sigurado makukundik. At yun ang ikakabulaga ng anti-Marcos ngayon. Di ba? Yan ang ikabubulaga nila. Mabubulagta sila dito dahil nga po ay makukundik itong si BP Sara dahil sa kanyang mga ginawa na hindi kaaya-aya sa mata ng bayan. Dahil marami mga tao ngayon, mga bayan, nagsasabi na dapat ma-impeach. Diba sinasabi nga ng ilang mga attorney, sabi nga nila doon ay biro mo, ano daw, 32 million
O isa na ako, kasama na ako doon, bumuto ako kay Bibi Sara. Pero anong sigaw ngayon? Siguro sa 32 million, baka siguro 15 million ang nabawas doon at nawala ng tiwala kay BP Sara. Kaya wag kayong makampante nga yung 32 million ay buo pa rin. Sigurado ako na kalahati o baka pa nga maging 1/4 na lang ang matira kay BP Sara, kasi sino pa naman ang maniniwala doon sa kanyang ginagawa? Sino pa naman ang dapat magtiwala doon, di ba? Nasa iyo na lang kung talagang solid ka doon na kahit alam mo naman na kahit mali ang ginagawa ay pinagtatanggol mo ang isang sinusuportahan mo. Kaya hanggang dito lamang mga kabayan, magkita-kita muli tayo sa sunod na mga video. Maraming salamat po.